Okay, good afternoon mga sis. So, what I prepared is yung mga materials natin na gagamitin for Botox. So, may dalawa akong brand na ginagamit for Botox. Usually, ito na yung pang talaga market and saleable. Ang isa is na Bota. So, ayan, Botulinum Toxin Type A. So, ayan siya. China made yan siya. So, ang isa is Reentox. So, same lang din sila. Botulinum Toxin Type A, 100 units. Actually, dalawa ang units nito eh. Meron din available na 200 units. Usually, kapag ginagamit nyo si Botox for Barbie arms, yung mga malalapad, yung Traptox, ang Traptox is yun na yung sa ating mga shoulder, yung mabibigat ang shoulder, yung may mga stiff shoulder. Kailangan natin ng 200 units of Botox. So, ito. So, the second one na ating kailangan for Botox is ang ating anesthesia. Topical anesthesia. So, ito, nabibili ito over the counter mga sis. Lidocaine hydrochloride, so 20 mg. 2%. So, ito yung tinatawag na topical anesthesia. The third one is ang ating syringe. So, ayan. Kailangan natin ng 1 cc of syringe, at least dalawa. So, itong needle ng syringe na to na removable, pwede natin siyang ito yung gagamitin natin for aspirate. So, papalitan natin siya ng isang maliit pa na needle para yun na yung ating ipang-i-inject. So, the fourth one na material natin is ang ating needle. So, ang size ng needle na to is gauge 30 and 4 mm. Gauge 30, 4 mm. Kung nakikita nyo mga sis, ganyan siya kaliit. Ang liit niyan. Super liit ng needle na yan. So, ideal talaga siya for Botox. So, ang next natin is kailangan din natin itong sterile gauze. The second one is kailangan natin itong mapping tools. Kailangan natin ng pencil. So, hindi natin kailangan yung marker ha, kasi ang marker matagal matanggal. And then, kailangan natin ng sterile gloves, ito. Ang sterile gloves is ginagamit ko before the procedure. So, ginagamit ko ito pang dilute, pang mixing ng Botox. So, kapag nasa procedure na ako, like nag-i-inject na ako, gumagamit ako ng surgical gloves. Against mga sis, iba yung sterile gloves na ginagamit natin for kilay, and iba rin yung surgical gloves. So, other material na kailangan natin is ang pang-dilute natin or yung pang-mix natin, which is the plain NSS or the sodium chloride, 0.9%. So, ayan. Ito yung ihahalo natin dito sa Botox, together the anesthesia. Kasi, kailangan natin siyang haluan ng anesthesia. Bakit? Kasi ang Botox alone, kapag tinurok mo yan sa client na walang anesthesia, napakasakit niyan. Para kang tumusok ng katas ng sili. Ganun siya kasakit. So, kailangan natin siya ng lidocaine or topical anesthesia. So, ito siya. Once na na-open ito siya, pwede mo siyang takpan ng tape. Then, itago mo lang siya into storage room like body of rep. Pareha lang sila ng plain NSS. Kapag bawasan mo na siya, wag mo lang siyang itapon. So, i-tape mo lang siya, secure. Then, ayun. Then, kailangan din natin ng wipes kasi minsan, naglalagay tayo ng anesthesia.
Kapag nagmamadali si client, minsan hindi na ako naglalagay ng anesthesia. So, ang ginagamit ko is ice. Yun yung ginagamit kong pampamanhid. So, dito sa procedure na to, na ginagamitan ng ice, mas mabilis yung procedure natin and mas painless. Pero, mas may ikaka-painless pa siya pag ginamitan natin siya muna ng anesthesia, ng topical anesthesia. Usually, meron akong ginagamit na anesthesia na jar, yung KTTX or J-Cane. Pero marami na kasi ngayong imitation sa Shopee, lalo na sa Shopee. So, yung last na na-order ko from Vietnam, yun ang pinaka-effective. Pero yun nga lang, mahal ang shipping ng Vietnam. So, ang ginagamit ko ngayon na anesthesia for Botox is ang ating anesthesia for kilay. Ito siya. Marami tayo nito mga sis. Magastos nga lang siya, pero pagdating sa bayad ng Botox, bawing-bawi siya. So again, ito lahat yung materials needed natin for Botox. So ganun lang kasimple. Si Botox, pwede natin siyang gamitin for 3 to 4 client, basta full face. Kapag full face ang client natin, pwede tayong mag-client ng, pwede tayong gumamit ng 100 units ng Botox for full face. So, kasama na doon si forehead, kasama na doon si crow's feet, Jotox, yung si bunny lines, and then, ayun lang. Yun na yung full face Botox natin. So, kapag ang client natin is for Barbie arm, so syempre kailangan natin ng 200 units. So pwede tayong gumamit ng dalawang 100 unit or may mabibili din na 200 units. So after natin magamit ito or mabuksan itong si Botox, after 6 hours, hindi na po siya pwedeng gamitin ulit. Kahit i-store mo pa yan sa body of rep, hindi na siya mag-e-effect. So, ang lifespan ng Botox, kapag na-open na is within 6 hours. Same lang din sila ng gluta mga sis. So, sa pricing ko nito, kapag nag-iisa lang na client ang gagamit nito, mas mahal ang singilan ko. Pero kapag 3 to 4 clients sila, mas marami, mas mura. So, ganun po ang ating singilan sa Botox. So, that's all mga sis. More lecture pa. And more topics pa about Botox, lalong-lalo na sa pricing natin. So, that's all mga sis.